Ang buhay ng isang breadwinner ay parang isang superhero na walang cape at walang pahinga. Sa loob ng 8 taon, kailangan kong magsikap para matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Imagine nyo na lang akong nakikipaglaban sa bills na parang si Superman. Pero walang x-ray vision para makita kung magkano na naman ang babayaran. Hindi laging madali. Minsan, parang nasa reality show ako na Survivor, Grocery Aisle Edition. Kailangan mong mag-isip ng diskarte para mapagkasya ang budget sa dami ng gustong kainin ni Bunso. Maraming pagsubok at dagok ang kailangan kong harapin. Ang pagiging breadwinner ay isang paglalakbay ng pagiging matatag, responsable at masipag. Isipin mo na lang ako bilang Dora the Explorer. Pero imbes na backpack ang dala ko, puro bills at responsibilidad. At syempre, lahat ng to para sa mas magandang bukas ng mga mahal ko sa buhay. Dahil kahit super tired, super love ko naman pa rin sila. Hi guys, it's me, Joy, the happiest girl alive. So for today's vlog, I'm going to show you my everyday makeup look. And first, Ate Joy! Kailangan ko na magbayad ng tuition ko tomorrow. Bukas may darating ako parcel. So, kuhanin ko na sana. Nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano Paano ko ito pagkakasyahin? Sa susunod na linggo pa yung sweldo ko. Hay, hayaan na nga. Basta makapagbayad ng tuition si Bunso. sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Kailangan ko pa kasi pagkasyahin. Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ikaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Pagod na ako. Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagkita na. Pero di ka nag-isa. Joy! Pwede mo bang bayaran yung kuryente natin at water bill? Ate, pwede ba ikaw muna ngayong buwan? Wala pa kasi yung sahod ko eh. Ano ba yan? Ako na naman! Ay, ako na nga na nakaraang buwan! Hindi naman sa ganun, ate. Wala lang talaga akong pera ngayon. Ewan ko sa'yo, parang ayaw mo na kami tulungan. Laging usap, walang malinis, halos puro pollution. So what we saw is an example of the law of the eye, a thinking that starts from the eye and goes to the other, and returns to the eye. Nakita natin kung paano gumawa si Isabel ng kabutihan. However, she is expecting or thinking that the other, which is joy, would return it to her. Bakit perpekto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan Ate, huwag ka naman galit. Dahil naman kita ng mga sa akin eh. Hindi naman nagagalit. Ang sa akin lang, dapat nagpapaalam kayo pag gagamitin niyo yung pera ko. Salamat nga pala, Mia. di ka nag-isa, di ka Ay, naku, makaligo naman! kaya't lumaban ka at sabihin Bakit mo yan tulong? Joy! Hindi ka ba nagbayad ng tubig?
ko sa'yo, gawa mo ng paraan. Ate, hindi mo ba naiintindihan? Pagod na ako, puro sarili niyo lang iniisip niyo. Huwag mo akong sinisigawan, ate mo ko. Kayo ba ang nahihirapan? Kayo ba ang napapagod? Hindi niyo ba maintindihan na hindi tayo mayaman? Ni minsan hindi niyo tinanong kung okay lang ako. Ate Isabel, naman napagod na si Ate Joy, oh. Dahan-dahan tanggalin ang maskara at hayaan tumulong. Pinakailangan natin mag-sorry kay Ate. Kasi, nagiging pabebe tayo sa kanya. Yeah, I agree with you, ate. Nagigilty na rin kasi ako sa nangyari ko. Sila, mag-sorry tayo sa kanya. Kaya lumaban ka at sabihin Joy? Pasensya sa lahat ng mga nasabi ko kanina. Hindi ko napansin na naghihirap ka na. Kasi sa lahat ng mga responsibility na hinihilan sa atin. Ate, ikaw muna magpahinga. Kami na muna bahala dito. Sorry ate kung naging pabigat kami sa'yo and hindi namin na-realize agad kung gaano kahirap yung ginagawa mo para sa amin. Guys, I just want to say thank you so much from the bottom of my heart. Finally, I'm not doing this alone anymore. I don't have to be the breadwinner of the family all the time. I've been dreaming for us to be okay, and now it's really happening. Thank you for stepping up and helping out. I'm really grateful na you're willing to share the load with me. Salamat talaga, and I hope na makontinue natin to support each other para sa ikabubuti natin lahat. Pasensya na, Joy. Sorry na, ate. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Siguro kung mawawala ako, kaya na nila. Nakasisiguro akong kaya nila. Matapang kaya itong mga to. Sige na, matulog na kayo. Masyadong maraming nangyari ngayong araw. Kaya na. Ate. Pasensya na ulit, Joy. Kung ito ay isang malinaw na halimbawa ng pagharap or tinatawag nating face-to-face encounter, isang bukas na pagtanggap sa isa't isa. Sa kanilang pagsasabi ng saloobin, humarap sila hindi lamang sa damdamin ng iba, kundi sa kanilang sariling pagkukulang. Sa pamamagitan ng pagkilala sa bigat ng sakripisyo ni Joy, ipinamalas niya ang law of the other. Ang pagsunod sa panawagan ng responsibilidad tungo sa pagkakaisa. Ngunit sapat na nga ba ang kanilang mga pagsisikap? Huli na nga ba upang makabawi kay Joy? Sa mga salitang binitawan kay Joy, tila nararamdaman niya ang pagod na matagal nang nakapasan sa kanya. May pangamba ang tanong kung makakabawi pa ba sila bago tuluyang sumuko sa bigat ng lahat ng ito. Lugar kapag nagkamali, grabe sila manghusga. Bakit perpekto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat sa mga araw na kasama ko ang pamilya ko. Sa mga pagkakataong nagkaayos kami. Alam ko po na hindi ko na kayang baguhin ang mga nangyayari. Pero salamat sa pagkakaroon kami ng kapayapaan at pagmamahal sa isa't isa. Kung darating man po yung oras na kailangan ko na umalis, alam ko po na kaya na nilang magpatuloy at pagkakaisa pa rin sila. Wala na po akong aalalahan. Salamat po sa lahat. At sana magpatuloy ang pagmamahal namin kahit wala na. Di ka nag-isa, di ka nag-isa, kaya't lumaban ka. Ate! Nagluto kami ng breakfast for you, Ate Joy! Ate, excited pa rin kasi si Ate Joy. Ate? Wala, imposible naman. Bakit?
Ate Joy! Sa lungkot, wag hayaang malugmok ang Joy, it's not puso mo funny. sa ibabato sa'yo na Ate! Joy! tandaan Joy! It's not funny! tanggalin ng maskara kaya bumabad yung mga luha. Hala, alam ko hindi niyo pa yata alam lahat, pero gusto ko sanang magpasalamat at mag-sorry. Una sa lahat, salamat sa lahat ng suporta niyo sa akin. Alam ko, ako yung breadwinner, pero hindi ko kayang gawin to kung hindi ko kayo kasama. Salamat sa mga sakripisyo niyo, sa mga kalokohan, at sa pagiging tawa ko sa lahat ng hirap. Sorry kung hindi ko sinabi sa inyo agad na may sakit ako. Ewan ko ba? Gusto ko na lang na maging strong pa rin, kaya hindi ko na sinabi. Pero sana, naiintindihan nyo. Ate Isabel, ikaw na yung naging nanay namin. Salamat sa pagiging matatag para sa amin. Mia, salamat sa pagpapatawa mo. Ikaw ang taga-alis ng lungkot ko kahit minsan ang corny mo. Ava, hindi ko akalain na magiging ganito kabilis ang panahon. Pero sobrang proud ako sa'yo. I'm sorry kung wala na si ate, pero I know, kaya niyo pa rin lahat. Naniniwala ako sa inyo. Magtulungan kayo ha, at sana, kahit wala na ako, magpatuloy ang saya at pagmamahal sa pamilya natin. Maiiwan din akong pera sa inyo. Gamitin niyo na iyon para sa future niyo ha. I'll be watching over you guys and I'll always be in your hearts. Love you! Hinahanap ang Joy, miss na miss ka na namin. Sayang hindi kami nakabawi sa'yo sa lahat ng sakripisyo at hirap mo sa amin. Ate Joy, Saan na ako ako sa trabaho. Isa na ako accountant sa isang sikat na firm. Maraming salamat ate ha. dahan-dahan Mas nakita ate. ating simula. Mahirap pa rin humusta dahil wala ka ng but fighting pa rin